Kapatid, kung mabigat ang puso mo ngayon, huminto ka sandali. May mga luha na hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Ngayong Hunyo 17, ang ating pagninilay ay tungkol sa tahimik na panalangin. Sa mabuting balita ayon kay San Mateo, ipinapaalala ni Jesus na ang mabuting gawa, dasal at sakripisyo ay hindi ginagawa para mapansin. Ginagawa ito dahil mahal natin ang Diyos at dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Sinabi ni Jesus na kapag tayo ay nananalangin, pumasok tayo sa tahimik na lugar at kausapin ang Ama na nakakakita sa lihim. Napakasimple ng mensahe, kapatid. Hindi mo kailangang magpakitang matatag. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Sa harap ng Diyos, pwede kang maging totoo. Marami sa atin ang tahimik na lumalaban. May nanay na pagod, pero patuloy na nag-aalaga. May tatay na kinakaya ang trabaho kahit mabigat ang gastos. May OFW na ngumiti sa video call pero umiiyak pagkatapos. May anak na nag-aalala sa magulang. May taong may sakit, may pusong nasaktan, may pamilyang nangangailangan ng gabay at kapayapaan. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kung walang nakakapansin sa sakripisyo mo, may Diyos na nakakakita. Kung walang nakakaalam ng kabutihan mong ginagawa, may Ama na nakakaalam. At kung pakiramdam mo hindi ka sapat, tandaan mo, mahalaga ka sa Diyos. Itinuturo ng simbahan na ang panalangin ay pag-angat ng puso at isip sa Diyos. Hindi ito paramihan ng salita. Hindi ito perfect na sentence. Minsan, ang dasal ay simpleng, Lord, tulungan mo ako. Minsan, katahimikan lang. Minsan, luha lang. At naiintindihan ka ng Panginoon. Kaya ngayong araw, magdasal tayo ng tahimik, gumawa tayo ng mabuti kahit walang pumupuri, magpatawad kahit mahirap, tumulong kahit walang nakakakita. At kapag napuno na ang puso, sabihin natin, Ama, nandito po ako, hawakan mo ako, manalangin tayo. Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo ng tapat, dala ko ang aking pagod, takot at pangamba. Nakikita mo ang mga bagay na hindi ko masabi. Nakikita mo ang aking sakripisyo, ang aking luha, at ang pagmamahal ko sa aking pamilya. Bigyan mo ako ng kapayapaan, bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy. Turuan mo akong manalangin ng may kababaang loob at gumawa ng mabuti ng may malinis na puso. Ingatan mo ang aking pamilya, trabaho, kalusugan at kinabukasan. Gabayan mo rin ang taong nagdarasal kasama ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments ang Amen. I-comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin. I-share mo ito sa isang taong pagod na pero patuloy pa ring lumalaban. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos.